Big Nutrition, nasa sachet na. 10 piso lang. Sa unang hirit, misyong totoo ang unang hirit. Saya-saya sa unang. Pagpasok ng Oktubre, mas mahal na toll ang sasalubong sa mga motorista matapos itong patawa ng 12% value-added tax o VAT. Siyam hanggang 12% ang itataas na toll sa North Luzon Expressway, South Luzon Expressway, Cavitex, Startoll, SCTEX at Skyway. Pag tuluyan ang ipinatupad dito, posible raw makalikom ng hanggang 2 bilyong piso ang gobyerno. Pero dagdag pahirap naman daw ito sa mga motorista, lalo na't mataas na rin ang presyo ng petrolyo. Git naman ng Bureau of Internal Revenue o BIR na aayon lamang ito sa batas. Ang pagpataw ng VAT sa mga toll, yan ang ating tatalakayin ngayon. Okay, para po sa ating talagayan, narito po sa ating studio sina Ginoong Julius Corpus na kapagsalita ng Toll Regulatory Board at ang One Utak Party List Representative Nax Homer Mercado. Yan. Good morning po, Kong. Welcome ulit ha. Julius. Okay, October 1 ang inaabangan dyan. Tuloy na ang pagpatupad ng VAT sa toll sa October 1. So, bukod pa sa may pahabol ng mga apila, wala nang hadlang doon. May mga nag-file po ng MR pati sa Korte Suprema, subalit wala pa naman pong desisyon sa ngayon na nilabas ang ating kataas-taasang hukuman. May mga magkano na ba ang posibleng itaas nga ulit, Julius? On the average po, between 9 and 12% yan, Igan. At sinigurado po ng pamunuan ng TRB na hindi hihigit sa 12% ang pwedeng ipataw o ipasa ng ating toll operator sa ating motorista. Magkano yung 12% na yun? Kung ehemplo po natin, yung dun sa North Luzon Expressway, dun sa open system nila, yung Class 1, dating 41 pesos, magiging 45 pesos po. So, parang 4 na piso. Opo, doon naman po sa Cavite Coastal Road na patungong Cavite, from 22 pesos, magiging 24 pesos sa po. SLEX? Sa SLEX po, yung sabihin na nating Alabang to Calamba, from 86 pesos, magiging 96 pesos po, or equivalent of 10 pesos. Opo. Okay. Congressman, nagsimula yung inyong caravan nung Friday, magtutuloy-tuloy daw ito this week, at bukod dun sa caravan, paano nyo pa, pipigilan ba o paano nyo gagawin dito sa October 1? Malapit-lapit na yun. Wala na magagawa kasi nag-Supreme Court decision na, although there are appeals, pero without na marireverse pa yun, magtitiyaro kasi 11-0 yung decision ng Supreme Court. Anyway, tatlo kami sa Kongreso nag-file ng House Bill. For my own, do sa akin, I introduced House Bill 5171 na exemption ng tollways sa IBAT. Basically, meron din si Congressman Ortega at si Congressman Yap ng Bohol. All those exemption din ng toll sa IBAT. Okay. Kabisado mo na SLEC, Congressman. So, magkano po ang epekto naman ito sa mga bilihin na usually dumadaan sa South Luzon Expressway? Kasi siyempre, kakarga yan di ba? Ang sinasabi ng BIR, hindi masyadong epekto yung 12%, pero tinitingnan namin dyan, hindi lang yung 12% na epekto ng IBAT. We'd rather take a look at the whole situation na yung 300% na ipinatol ng last January, plus another 12% ngayon. So that's around 300, if you compute it, mga 360% na yan, simula nun, January 1. So talaga may epekto? May epekto. Kaya lang, yung petition namin for pay increase na ipina namin after the mag-increase ng January 1, we filed the pay increase ng January 27, up to now, nakapending pa rin sa LTFRB. Okay. Sa bagay, meron namang ibang alternatibo. Kunyari, ayaw nyo dumaan ng SLEX dahil namamahalang kayo. Sana pakiayos din sa Kongreso yung mga alternate route naman na maging maluwag din, di ba? Kamusta naman yung mga yung dito sa ating mga... Hindi yata. Hindi maganda eh. Hindi yata ubra sa National Highway. Akit, nagaroon ako nakikita ko yung kalsada doon Siya ngayon pala, puro factory. Puro factory, tsaka yung mga residential doon. Wala bang widening na plano doon? Kasi mag-widening ka lang yung volume talaga ng... At least may mapagpilian yung manalaki na, mahal sa SLEX, kagaya dito sa NLEX, MacArthur Highway ka kung gusto mo. Sobrang traffic naman. Yun nga titiisin natin kasi wala naman talagang murang conveniente ngayon. Okay. Tinitingnan namin yung if we can get some form of discount sa mga toll operators, kasi sa basis ng jeepneys, frequent user kami. Nga pala, yun nga kanina binanggit ko, Julius, hindi ba pwede magkaroon ng sistema na, kunyari residente ako dun sa southern part ng regular akong dumadaan dun, kumpara nga naman dun sa ibang bihira lang, o may mga transactiones lang, wala bang
may special rate kung paano? Sir, Kaya na ba i-monitor yun? So again, actually, discretion po yan ng ating mga toll operators. Sa NREX, may pinatutupad silang ganong klaseng incentive dito sa open system nila. Hayaan niyo po, Sir Egan, ito pong hiling ng ating buting kaibigan na si Congressman Homer ay ating idudulog sa ating mga toll operators. Magpupulong po kami, titignan natin kung ano pwedeng gawin dito sa request ng ating kaibigan Congressman Homer. Tsaka dapat isa na lang yung pass. Di ba? Pupunta akong north, iba. Pupunta akong south, iba. Pwede Pinag-uusapan na rin po yan, Sir Egan, kasi inaalala din namin ang convenience ng ating mga motorista. Okay, sa mga dumadaan po dyan sa ating mga expressway, so hindi na ho mapipigilan niya, October 1, tayo po maghahanap kung saan bagay tayo magtitipid para, di ba, mapunan yung ating dagdag na gastusin sa paggamit po ng mga expressway. Julius, salamat. Julius Corpus po, tagapagsalita ng Toll Regulatory Board at si Congressman Homer Mercado. Salamat yung hearing Maraming salamat po. Yan mga tingala kaya, magbabalik ang mga naggagandahan dito sa unang hearing. Yan lang yun. Unang hirit, ang saya-saya. Unang hirit, unang hirit, unang Is preventable for the long term through screening and vaccination. No more excuses. Talk to your doctor today. Sa unang hirit, misyong totoo ang unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, Helen Nicolette Hanson. Sa 25 kandidata sa Miss World 2011 na ginanap kagabi sa PICC, ang Filipina-French na si Gwendolyn Rouet ang nag-uwi ng corona. Bilang anak ng isang manager ng airline sa Asia at international female model, lumaki si Gwen traveling around the world. Tumira ang pamilya niya sa Thailand, France at ngayon nasa Muntinlupa City. Bago pa naging beauty queen ang 21-year-old Miss World winner, isa na siyang international model sa edad na 12. At katulad ng kanyang ina, nag-model siya ng mga sikat na international clothing lines. Tunay na beauty queen dahil last year, kasama siya sa top 10 finalist na Binibining Pilipinas at noong 2009, nanalo siyang Best in Catwalk sa Supermodel of Asia competition sa China. Hindi lang siya beauty kundi brains din dahil she graduated with honors sa kursong Business Management sa isang universidad sa Las Piñas City. Masaya ang unang hirit para sa iyong tagumpay, Gwen. Congratulations sa'yo! At narito ang mga nagagandahang bisita, Miss World Philippines 4th, Princess Jaisal Arozal, Miss World Philippines 3rd, Princess Maria Paula Bianca Paz, Miss World Philippines 2nd Princess at Miss Kapuso World Martha Chloe Macaulay, Miss World Philippines 1st Princess Helen Nicolette Henson, at ang ating Miss World Philippines 2011 Gwendolyn Rouet. Good morning, ladies! Good morning! At How does it feel now? Tapos ng Miss World at na-crown na si Gwen. So, anong preparation sa gagawin mo, Gwen? Because you'll be leaving on in November already, first week of November. Wow, parang dalawang buwan lang ang paghahandang gagawin mo before you go. Solo prepare talaga. Sana po, prepare ko talaga lahat ng fast track. Kasi yung Miss World po, may fast track na para pumasok po sa finals, may sa sports, may beach body, beach beauty, tapos may talent, tapos may catwalk rin, and then of course, beauty with a purpose. Catwalk wala na eh. Nanalo ka na doon sa di ba? Sa Model China eh. Sporty yan si Gwen. She does wakeboarding, right? Opo. Wow, kaya pala, pag nag-wakeboarding ba tayo kaya ng katawan natin? Kaya, di ba? So, sa tingin mo ba, Gwen, ikaw ang kauna-unahang Pinay na makapag-uwi ng corona ng Miss World para sa Pilipinas? Sana nga po, gagawin ko talaga lahat para makuha yung coronang yan. Yan. Yan ang magandang sagot, di ba? With the support of all her friends dito, yung kanyang court. Oo nga, mga nagagandahang dilag. So, are you guys ready naman to support your friend? Of course, and I'm sure marami din kayo mga activities also for yourselves as the first princess, second, third, and fourth. Yeah. Right? Yes, okay. Maraming salamat sa ating Miss World nagagandahang mga dilag dito. Miss World Philippines 2011, Gwendolyn Rouet. Tama na yan, di ba? At sa kanyang royal court, ang first, second, third, and fourth princesses ng Miss World Philippines. Thank you, guys. Yes, magbabalik po. Thank you. Magbabalik po ang unang hirit.